Nakapagbiyahe na ngayong araw ang ilang mga pasaherong na-stranded sa Manila North Port kasunod ng pagganda ng lagay ng panahon. Samantala, mga pamilyang nilikas at dinala sa evacuation center nakauwi na sa kanilang mga bahay. Korte Suprema, sinuspindi naman ang kanilang operasyon sa mga lugar na apektado ng bagyo. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Itinaas ang wind signal number 2 sa Metro Manila kahapon dahil sa bagyong Pipito. Pero wala naman itong iniwang pinsala sa Manila sa paglabas nito ng bansa hapon ng Lunes. Ang mga na-stranded ang 2 hanggang 3 araw sa pantalan sa Manila, nakabiyahe na ngayong araw dahil sa paganda ng panahon. Buhos na ulit yung mga biyahero dito sa Pantalan o dito sa Manila North Port. Kasunod yan ang abiso ng Philippine Ports Authority na maaari na ulit makapaglayag yung mga barko dito sa Pantalan. Isa sa mga masayang makakauwi na ay ang buong pamilya ni Julio na maagang uuwi para makapagpasko sa Dumaguete. Tinitiis lang kasi nandun yung mga pamilya namin naghihintay para ngayong Pasko na sama-sama kami pagdating namin. Habang si Kuya Reggie nakahinga naman ng maluwag matapos malamang makakabiyahe na siya ngayon patungong Bacolod, lalo pat ang pag-uwi nito sa probinsya ang hinihintay ng kanilang pamilya para mailibing na ang namatay niyang kapatid. Yung kuya ko po kasi namatay dito sa Manila, iuwi ko sa Negros para doon mailibing. Yun nga, nang ilang araw kami na delay dito sa Manila. Ang mga inilikas nung Sabado bilang bahagi ng preemptive evacuation ng Manila LGU, nakauwi na sa kanilang pamilya dahil na rin sa pagbuti ng panahon. So last Saturday po ma'am, 6 p.m. po ng gabi, nagkaroon po ng preemptive evacuation po na isinagawa po ng MDRRMO at saka po ng barangay. So nag-ikot na po sila and then nagsimula pong magpuntahan ng mga evacuees po natin at around 9 p.m. po ng gabi. Last Saturday din po yon. So ang kabuang total po ma'am ay umabot po ng 285 families po na umabot siya ng 1,144 individuals po. Una namang kinansela ang pasok ng mga mag-aaral sa buong Maynila dahil sa bagyo ngayong araw. Ang Korte Suprema, sinuspende din ang operasyon nito sa mga lugar na apektado ng bagyo. Suspendido ang pasok sa mga korte sa probinsya ng Nueva Vizcaya, probinsya ng Benguet, sa mga korte na sakop ng San Jose City RTC at Santo Domingo RTC sa Nueva Ecija. Maging ang pasok sa mga korte na sakop ng Lagawi-Ifugao RTC at RTC ng Paniki Tarlac. Suspendido din ang pasok sa Baler Aurora. Sa bahagi ng Pangasinan, suspendido rin ang pasok sa Rosales RTC Branch 53 at Municipal Trial Court sa Balungaw Rosales at Santa Maria. Gayon din ang mga korte na sakop ng Dagupan City RTC, Ordaneta City RTC, Tayog RTC, Alaminos City RTC at Lingayen RTC. Sa La Union, walang pasok sa mga korte na sakop Agu RTC at ang mga korte sa Ilocos Sur. Ang bagyong Pipito, ang pang-15 bagyong nakapasok sa Pilipinas ngayong taon. Para sa Joseph Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMA9.